lahat ng tao feeling natin entitled. Yung mahirap, entitled. Yung mayaman, entitled. Yung middle class, entitled. I think it's enough about that entitlement. We cannot live in a world where everyone wants to be entitled and to be exempted from the law. Tandaan niyan. Alam nyo, isipin nyo to. Kung ngayon, sige, lang sa inyo dahil 30 na tayo, 40, 50, paano naman yung anak mo? Paano naman yung magiging apo mo? Di ba? Mga stories, no, malinaw ito, no? Hindi problema ang konsiderasyon kung may ticket pa rin. Ang sister kasi, kapag hindi na malinaw ang rules, pumapasok ang duda, inconsistency, at conflict of interest. At hindi rin sapat ang magandang talumpati kung ang practice pinagdududaan ng publiko. Hello mga stories, welcome back sa isa na namang content dito sa ating channel Mark Stories. Ako pala si Martin, no, for today's video, no, sa araw na ito, no, pag-usapan natin yung dalawang video ni Sir Gabriel, no. Sa part 1, naglabas siya ng rant tungkol sa mga reklamo na kesyo may konsiderasyon daw sa clearing operations at kapag may konsiderasyon, no, mali. Kapag wala, mali rin. Okay? So, part naman, no, minsan mas malali yung tono. Nagsasalita siya tungkol sa mga disiplina, entitlement, pag-asa, progreso, at kung bakit daw importante ang pagsunod sa batas para sa susunod na henerasyon. At dito tayo magiging diretsyan dito, no? May mga punto siya ng tama, pero may mga bagay siya kailangan natin hinayin. Okay? Kasi minsan, mga stories, ang problema hindi na sinasabi, kundi sa hindi nalilinaw. Okay? So, ngayon, panoorin natin ito. Ito yung kay Sir Gabriel. Ito yung touch niya. No? Ito. So, panoorin natin. So apparently, may natanggap akong complaint kanina. 3-pager actually. Una, kinocomplain niya, bakit daw sa mga clearing operations may nabibigyan ng konsiderasyon? May helmet, sapatos, grocery, tablet, cellphone, or whatsoever. Alam niyo, gulong-gulo ko eh. Sinasabi niyo, dapat intindihin natin kalagayan ng ating mga kababayan. So pag nagbigay kami ng konsiderasyon, galit kayo. Pag hindi kami nagbigay ng konsiderasyon, galit din kayo. Ano ba talaga? Mag-decide nga kayo. Ang gulo niyong kausap. Tapos magko-complain kayo, anonymous. Hello? Asa na po ang accountability natin? Pag-complain kayo, dapat may pangalan para alam natin kung sino. Tapos magkukuntin kayo bakit naka-social media. Ngayon, nanonood kayo naman pala. Kaya nga alam mo yung content. Bayan, uwi na nga ako. Gabi na. Okay, so mga stories, ito, diretsyan tayo, no? Una, may kulang ang framing ni Sir Gabriel, no? Hindi kasi binary ang issue dito sa hindi binary issue dito. Hindi ito simple yung pag may konsiderasyon, galit kayo, pag wala, galitin kayo, no? Hindi kasi ganun kasimple, no, sir, no? Ang totoong tanong ang publiko, hindi lang kung may konsiderasyon o wala, no? Ang tanong kasi dito ano bang klaseng konsiderasyon, no? At naapektuhan ba nito sa ang pagpapatupad ng batas, di ba? Magkaiba kasi ang mga ito yung binigyan mo ng helmet pero tinuloy mo yung ticket, no? Binigyan mo ng helmet at hindi mo tinikitan, parang gano'n, no? Magkaiba kasi tapos merong pinalitan mo yung sira yung helmet kasi wala naman siyang violation. Merong may nag-sponsor na pumasok na biglang lumambot yung enforcement. Medyo magkaiba kasi yung apat na senaryo di ba? Hindi kasi pwedeng pagsama-samahin ng lahat yan. Tapos sasabihin, gulo nyo kasi. Hindi ang publiko ang magulo dito, sir, no? Minsan, ang patakaran ay hindi malinaw. Okay? Pangalawa, yung kung ang consideration ay tulong lang sa pagkatapos ng operation, wala akong makikitang problema doon, okay? Halimbawa, yung walang helmet yung rider, di ba? Tinikitan mo. Tapos binigyan mo ng helmet para ligtas siyang makauwi. Sa akin okay 'yon, okay? May accountability na, may practical compassion pa, no? Pero kung may consideration ang dahilan,
para hindi na siya huliin, doon ako tututol. Okay? Kasi, ang puntong yun kasi, ang mensahe hindi na sumusunod ka sa bastas eh. Ang mensahe kasi magiging depende pala kung sino ka, anong eksena o anong content angle. Okay? Kasi kapag ganun nangyari, hindi na compassion nakikita ng publiko eh. Favoritism na yun eh, di ba? Kaya, pangatlo, dito tayo papasok na usapin ng consistency. Okay? Kung mahigpit ka, maging mahigpit ka sa lahat. Okay? Kung may leniency ka, dapat may malinaw na rule kung kailan mo ibibigay. Okay? Hindi pwede yung parang discretionary show na ikaw lang ang may hawak ng timbangan. Tapos ang publiko bahala na manghula. Kasi governance kasi ang inconsistency ang sumisira sa tiwala. Okay? Hindi lang dahil may lumusot, 'di ba? Kundi dahil hindi na alam ng tao kung rule of law kung rule of law po ba ito o rule of mood, 'di ba? Pangapat, tungkol to sa anonymous complaint, no? Mali well, due respect, sir, medyo taliwas kami din, medyo malita dun, no? Na kung ipapahiwatin niya na parang kulang ang halaga ng reklamo dahil anonymous, okay? Hindi lahat ng anonymous complaint ay walang kwenta, ha? Minsan, anonymous ang tao dahil takot siya, ayaw malantad, o ayaw pag-initan, okay? So, ang mahalaga kasi hindi ang pangalang nagrereklamo. Ang mahalaga ay kung may basehan ang reklamo. Di ba? Sa logic kasi ito, masters, no? Ito ang problema ng pag-atake ng anonymity, no? Minsan, nagiging circumstantial ad hominem to. No? Imbes na sagutin ng issue, no? Ang tinatamaan ay yung mga kalagay ng nagrereklamo. Okay? Kung mahina ang reklamo, sagutin ang laman, 'di ba? Huwag ang kawalan ng pangalan ang gawing sentro, okay? Panglima, doon sa sinasabi niya, manood ka rin naman pala kung kung kaya mong alam yung content. Well, may na rin yan. So, ang panonood ng public content ay hindi endorsement, okay? At ang pagbati ko sa content na pinapanood mo ay hindi hypocrisy, okay? Sa totoo lang, mga stories, no, paano mo pupunahin ang isang public post, no, kung hindi mo napapanood, okay? Yan ay problema kapag ginagawang depensa ang engagement. Parang ang logic dahil pinapanood mo ako, wala ka ng karapatang pumuna. Parang gano'n. Hindi totoo yan. Okay? Hindi totoo yan. Kasi mas simple ang punto dito na kapag public ang content dito, public din ang criticism. Okay? Paano? Gusto kong maging patas dito, no? Kung may mga video talaga nagpapakita na hinuhuli pa rin ang mga violator, no? Kahit binigyan ng helmet o tulong, no? Malaking bagay yon, okay? Nakakatulong yon para ipakita hindi naman pala nawawala ang accountability, no? Pero kung may kahit isang malinaw na sitwasyon na ang sponsor, content angle o awa factor ang nadidikta ng enforcement, doon magkakaroon ng problema. Kaya ang practical solution dito ay simple, no? Kung may consideration, okay, hilahad na malinaw na hiwalay ito sa penalty. Okay? Ticket first, assistance second. Okay. Hindi pwedeng halo-halo yun, no? Hindi ganoon. Ngayon po, panoorin natin ito sa, yung part 2, no? So, medyo mas malawak ang mensahe ni Gabriel, no? So, panoorin natin ito. Ito yung ganito. Naman, no? Huwag niyo iisipin na lagi kami andyan because gusto namin kayo hulihin. No. Alam niyo, that's the least that we want. We are not in the business of issuing tickets. We're not in the business of just apprehending you. What's our business? Is to bring order back in our society. Masyado na tayong magulo. Lahat ng tao feeling natin entitled. Yung mahirap, entitled. Yung mayaman, entitled. Yung middle class, entitled. I think it's enough about that entitlement. We cannot live in a world where everyone wants to be entitled and to be exempted from the law. Tandaan niyan. Alam nyo, isipin nyo to. Kung ngayon, sige, lang sa inyo dahil 30 na tayo, 40, 50,
paano naman yung anak mo? Paano naman yung magiging apo mo? Di ba? Are you okay for them to live in a world that is full of chaos? Itigil na natin yan. I mean, I hope you understand na ang trabaho namin, ang trabaho ko, I'm not here because of publicity. Wala akong any personal interest. Ang sa akin lang, I'm enjoying what I'm doing. I'm hoping na pwede nating may ayos pa rin ang problema natin sa kalsada. And syempre, I hope that we will be the source of hope and inspiration. Okay, so, diyan naman na tayo, no? Ito ang masasabi ko lang. Unang-una, no, yung unang ano ko dito, paano yung tama ang prinsipyo, no? Pero may problema sa tensyon sa realidad, no? Tama na yung disiplina ay mahalaga, no? Tama na yung entitled mindset ay sakit sa lipunan. Tama yung hindi pwedeng lahat gusto exempted sa batas, no? At tama rin na pagsunod sa simpleng traffic rules o tama rin na pagsunod sa simpleng traffic rules ay may epekto sa kabuuang kaayusan. Okay? Walang problema sa mga prinsipyong yun. Okay? Pero ito ang tanong ko sa dito. Kapag sinasabi mong hindi ka naroon para sa publicity, bakit pa ulit-ulit kang sentro ng personal content ecosystem na umiikot sa operasyon? Diyan pumapasok ang kontradiksyon. No, hindi ko kailangan sabihin sinungaling ka agad. Hindi, pero kailangan kong sabihin may tensyon ang mensahe mo at ang image mo. Okay? Kapag public servant ka at palaging may camera, may caption, may narrative, at may brand-like presence ang enforcement, no? Natural na magtatanong ang publiko, no? Public service ba ito o public personal building, no? At yan ay fair question, okay? Pangalawa, may tama siya sa pampabati ko sa entitlement. Hindi lang violators ang may temptation na maging entitled, no? Hindi lang violators ang may, temptation maging entitled. Pati enforcers, pwedeng magkaroon ng entitlement ako yung tama, ako yung may moral higher ground, ako yung pwedeng mag-lecture sa publiko. Kasi, kapag hindi napipigilan yon, okay, lumalabas ang moral grandstanding, okay? Ang batas hindi sermon competition, no? Ang batas proseso, okay? Pangatlo, gusto ko lang ideya na ang progreso ay nagsisimula sa sarili, okay? Tama yon, okay? Tama yon. Pero dagdagan natin, okay? Ang progreso ng mamamayan ay nagsisimula sa pagsunod. Okay? Ang progreso ng institusyon ay nagsisimula ng consistency at restraint. Okay? Hindi sapat na ordinaryong tao na laging pinaglalahanan, di ba? Ang may kapangyarihan mas mataas ang obligasyon maging maingat. Okay? Pangapat, doon sa mga linyang we can be the source of hope and inspiration. Diba? Maganda pakinggan. Pero sa public service, no, hindi inspirasyon ang unang sukatan. Mas mahalaga ang legitimacy. Okay? Kasi pwedeng inspiring ang dating mo sa supporters mo, pero kung ang critics ay may matinong tanong tungkol sa consistency, privacy, o professionalism, hindi sapat na sagot na maganda naman ang intensyon, no? Sa pamahalaan, no, hindi enough ang mabuting intensyon. Kailangan ng malinaw na standards, okay? Panlima, pag-usapan natin yung host na halos tinawag siyang superhero, no? Para sa akin, delikado ang ganyang framing, no? Kapag ginawa mong superhero ang enforcer, no? Nalalayo ka sa tamang pagtingin sa public office, no? Ang public servant ay hindi dapat sinasanto, okay? Dapat sinusukat, okay? Bakit? Yan ang hero narrative minsan nagiging kalaban ng accountability, okay? Kapag masyado mong binida ng isang tao, humihina ang kakayahan mong punahin siya kapag sumusobra siya. Okay? Mas gusto ko yung mga ganitong framing. Hindi naman kailangan ng superhero sa gobyerno. Kailangan natin ng professional, consistent, at restraint na public servant. Okay? Paano? May philosophical point dito sa namahalaga dito. No? Ang kaayusan sa lipunan hindi na binubuo na takot lang. Okay?
binubuo ng predictable rules at tiwala na patas ang pagpapatupad. Okay? Kung ang mga na sumusunod lang dahil natakot mapahiya, mahina ang pundasyon yan. Okay? Pero kung susunod siya dahil alam niya malinaw ang batas, patas ang proseso at hindi pa bida ang nagpapatupad, no? Mas matibay 'yon. Okay? Yan ay kaibahan sa disiplina na naungkat sa prinsipyo at disiplina na naungkat lang sa pressure, no? Pang-pito, gusto ko lang sagutin na hindi yung mga isang masakit pero totoo. Maraming Pilipino, may habit na whataboutism. Okay? Kasi kapag nahuli, bakit ako lang? Bakit sila hindi? Bakit yung mayaman? Bakit yung nakamaleta? Bakit yung politiko? Totoo, sakit natin yan. Kasi sang-ayon ako sa hindi na na-absueldo sarili mong violation dahil may iba rin lumalabang. Okay? Kung wala kang helmet, wala kang helmet. Kung may illegal parking ka, illegal parking ka. Kung naglalaho ng violation mo dahil may mas makapangyarihan lumalusot, okay? Hindi maglalaho yun ng violation mo. Pero ito rin yung dapat nating sabihin, no? Ang pagkondena ng whataboutism ng violators ay hindi dapat gawing lisensya para huwag sagutin ang tanong sa selective enforcement. Magkaibang usapan yun. No? Yes, may personal accountability. But yes, pwede na rin answerin ng institutional consistency. Okay? Hindi ito either or pare-parehong totoo. O parehong pwedeng totoo. Pangwalo, doon sa teacher yung teacher ka pa naman, issue na laging bumabalik sa discussion. Okay. Natural lang na maungkat ang tao kapag teacher ang nahuli sa basic rule. May irony talaga roon, okay? Dahil mataas ang expectation ng sa guro bilang ehemplo. Pero hindi ibig sabihin nito ay tama na anumang side comment o public framing, no? May pagkakaiba ang spontaneous reaction sa professional standard, no? So, madaling salita, naiintindihan ko kung bakit sinasabi yon. Pero hindi ko rin sinasabi yon na mga ideal na paraan ng pakikitungo. No? Kasi kahit may irony, may dignidad pa rin ang tao. Okay? Pang-siyam, gusto ko rin iangat ang usapan na pinaka-practical na leksyon dito. Kung gusto talaga ni Sir Gabriel Go na paniwalaan wala siyang personal interest at ang goal niya ay kaayusan, simple, at ang paraan, hiwalay ang enforcement sa personal branding. Hiwalay ang tulong sa sponsored optics. I-standardize ang consideration, iwasan ang selected framing, at huwag gawin personality-centered ang trabaho. Kasi kapag ginawa mo yan, bababa ang duda. Kapag hindi, kahit maganda ang talumpating mo, babalik pa rin sa tanong ng publiko. So, mga stars, ito masasabi ko lang dito, no? Yung part 1, no, ang problema hindi salitang consideration, no? Pero ang problema ay kung malino ba ang consideration at ay hiwalay sa parusa, no? Kapag hindi malinaw yan, sisibol ang duda ng favoritism, sponsorship influence, at inconsistency. Sa part 2 kasi dito, no, yung problema hindi mensahe ng disiplina. So, totoo lang, no, tama yung marami na sinasabi ni Sir Gabriel Go, no, na tungkol sa entitlement, batas, at progreso. Pero humihina ang mensahe kapag may banggaan sa imahe, sa content style, at sa mga tanong ng publiko tungkol sa publicity, no, at professionalism. Kaya ito ang boot ko dito, no? Compassion without consistency becomes favoritism. Discipline without restraint becomes arrogance, no? And inspiration without accountability becomes branding. Okay? Hindi natin kailangan ng malabong consideration. Hindi natin kailangan ng superhero narrative, no? At kailangan natin ng malinaw na patakaran, batas na enforcement, at public service na marunong hindi lang manghuli, kundi magpigil. Okay?
kung gusto mo mga ganitong inspire na tao, wag mong lang silang sermonan. Patunayan mo sa sistema na pare-pareho ang batas, pare-pareho ang progreso, at walang sponsor, walang content angle, at walang personalidad na mas mataas kaysa prinsipyo. So, yun lang mga sorry lang masasabi ko rin dito, no? O walang ba sa consideration kung may ticket pa rin? Naniniwala kayo na walang personal interest sa gobyerno sa ganitong klase public content, no? At sapat ba ang magandang mensahe kung may tanong pa rin sa consistency ng pagpapatupad? Comment down below, no? Pero siguraduhin may logic, may zero at respeto at hindi puro kampingan. Kung gusto nyo mga ganitong klaseng channel, magiging komentar ng mga trending issues, double kita like, share, subscribe sa ating channel, at click naman din yung button sa baba. Mga stories, no? At gusto nyo mga early videos, ayan. So as low as 39 pesos, may join na lang kayo sa membership plan ko. Okay? Tapos shoutout din na dito sa baba ako dito. Shoutout sa iyo. Ako pala si Mikey, no? As always, mga stores. Thank you and happy birthday, my stores. Bye!